samahan niya ako. Punta tayo sa garden, kuha tayo ng radish. Kasi magluluto po ako ng sinigang, shrimp sinigang pa. Konti lang yung lulutuin natin. Bumili po ako ng shrimp. At magsigang po tayo. And mag-harvest po tayo ng... Hi, Mipo! Dito yung manok ko. Mag-harvest po tayo ng radish. Ala, ang laki! Ang laki, guys. Sobrang laki ang mga lumalabas na sila. Uy! Ay! Tignan nyo, oh. Sobrang laki. Ito na ang kunin ko. Matured na ito. Oh, oh my God! Oh God! Oh! Ang jumbo! Jumbo, guys. Oh, isa lang ang kunin ko. Ayan. And itong dahon niya, i-ano din natin. Lutuin, ang laki. Oh, sobrang laki, guys. Isa lang, takasya na ito. Ayan. Oh, marami pa. Hala, sobrang laki. Hi, Mabel. Say, oh, hello, Kuku. Hello, Kuku, you want radish? Oh, yes, I give you radish. Take this one. Take this one, mommy. Yalla. They miss you. You're full? Ah, kasi pinakain ko siya. Yan yung pagkain niya, oh. Halika na. Kana, Kuku. Si Kuku. Kuku. Bebe ko, Kuku. Ta, I give you Haida. You want? Ta. Oh, bigay ko dyan. Yung hindi yellow, bigay natin. Ito. Yan, lata it. This one. Yala. Yala, mommy. Aha, you're full. Yala, bye-bye. Stay here. Bye, Mibo. Lucky, guys. Oh. Tara. Tutuin na natin ang ating sinigang na hipon. Sabi ng hindi, akong lalaki at ako magtatrabaho. Arnold, maging practical Ito yung naman. Pansamantala lang naman ito. ito yung shrimp, konti lang siya for 400 grams. Wala pang half kilo. Ayan, mahal dito ang seafood. So yung yan is $3.68. So $3 siya. Sa peso magkano ba yun? Nasa 200 na ganun. O, di pa mahal, guys. So gasan na natin itong ating shrimp, ay itong radish. Ang laki, sobra. Hindi, ano kaya, balatan ko pa kaya ito? Matured na siya, oh. Tanim ko, guys. Isa lang ang kinuha ko, and then yung dahon niya ihalo din natin sa sinigang na shrimp. Mapait siguro ito, ano. Kahit hindi na siguro balatan yan. So kunin natin itong lagyan muna natin dyan. Hugasan muna natin ito. Ang luto.
Dyan pa rin ay ano, balkan natin. Tikman na natin, guys. Sarap. Ito. Ayan, sarap siya. Itong radish natin sa ating sinigang, sinigang pa. Ayan. Mamaya ilagay natin yung shrimp. Okay, tapos yung dahon, ito hindi ko siya itatapon kasi nauulam ito. Ayan, basan lang natin. Hi guys, ito na po ang ating sinigang na hipon. Nag-overflow na siya. Pero okay lang, luto na po siya. Yung gulay nasa loob na. So ilagay na natin ito sa bowl para maihanda ng ating sinigang ang lamesa. At gagawa din po ako ng mangga salad. Ayan. Para tingnan ang mga bata. Kaya ano, ito na po siya. Mainit. Oh, moist na ang ating camera. Okay, ayan. Ito na po ang ating sinigang na hipon with radish. Okay. Hello! Kumakain po kami ng mangga ni Sayan. Put your jacket there. Shucks, mama. Kain po tayo ng mangga. Sarap. I'm gonna write with red. Okay, sasama namin bagoong. No, we don't use red because I'm gonna use red. Very good ang PF. Mag-direct to si bunso. Ganyan kasipag ang bunso ko. Oh, I smell the bagoong. Yung bagoong ate.
bagoong with hot. Oh my god. Perfect. Smells bad though. But it's not like this, eh? Mmm. Sophie! Nadami bo. My towel is one. Hi. Vivian? Hi, Mibo. Why is it showing on me? Hello po. Good evening. Tulog na po ang mga kasama ko. Time check dito sa Lebanon. 12:30. So, tapos na po ako. Meron pang dalawang salang sa oven. And then, tapos na po ako. So, nagbabalot na po ako. Order po ngayon ay fatire. Ayan. So, maaga ko ngayon kasi isang lang. Bale, lahat ito ay nasa 70 pieces na fatire. Ang itinda ni Mr. bukas. Hindi ako gumawa ng ibang tinapay. Ito lang yung order. Pinalitan ko yung plastic. Mas tawag ito, mas maluwang. Kasi yung una kong binili last time, nung una kong plastic ay pahaba na ganyan, and then masikip siya. Ngayon, maluwang na siya. Gumagalaw na sila sa loob. And mas maganda siyang tignan, mas malaking tignan. Anyway, may ikwento ako sa inyo guys. Bakit ako natutong gumawa ng tinapay? Dati, hindi talaga ako marunong. Meron pong nagturo sa akin, may mentor po ako. Naalala nyo noong kasagsagan ng COVID? Usually, that time, diba, nag-start ako na mag-bake. Nag-start ako na matutong mag-bake, ganyan, kasi wala akong kalam-alam ba. Basta ang alam ko lang dati is pandesal. Until nakilala ko ang isa nating kababayan na si Sis Maricel. Siya yung kauna-unang Pinay na nakapangasawa ng Lebanese na nakilala ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano gumawa ng mga patisseries. Kaya maraming pasalamat ko kay Sis Maricel kasi siya yung nagturo sa akin. Bale, nagtatawagan kami noon sa mga nakasubaybay po sa aming vlog na habang gumagawa ako ng cookies, nagbi-video call kami, tinuturuan niya ako, ganyan. Hindi actual yung pagturo niya sa akin, kumbaga tinuruan niya lang ako through video call, through message, ganyan. So, until natuto po ako, like yung ganito, hindi ko po alam ito. Kasi ito po ay Lebanese dumplings, tawag dito, pie, Lebanese pie ito. So, tawag nila fatire. Hindi ako marunong dati nito. Yung lahat-lahat, binigay niya sa akin ang recipe, kung paano gawin ang dough. Siya yung nagbigay sa akin guys. Kaya thank you Sis Maricel. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ako matutong gumawa ng Lebanese patisseries. And then, ang tinuro ko naman sa kanya is pandesal. Kasi hindi siya marunong gumawa ng marunong naman siya gumawa ng pandesal. Yung pandesal natin. Kaso, sabi niya, hindi niya makuha-kuha yung templa. Kaya, binahagi ko din sa kanya yung templa ng aking pandesal. So, yun. Siya yung ko guys, kauna-unang kaibigan ko dito. And matagal na kaming hindi nagkita. So, probably, inshallah next month,
makaakyat tayo ulit sa village, dadaan kami sa bahay nila. Mabait din si Sis Maricel, simple lang din siya. Kagaya ko, nanay din, asawang bahay din po siya. And yun, until now, nagtatawagan pa rin kami. Malaking pasalamat ko sa kanya. Nung isang araw, nag-thank you ako sa kanya kasi sabi ko, sis, yung patayer mo ay sobrang nagustuhan ng mga Lebanese. Kasi siya po talaga nagbigay sa akin ang recipe. Mga ganito guys. Yung cookies niya, anis cookies, mga ganun. Tinuro niya sa akin. Hindi naman ako maraming alam si Sis Maricel, oh guys. Kaya sabi ko, siguro kung ikaw yung nandito sa city, baka ikaw yung nagtitinda, sabi ko. Kasi nasa south siya, part siya ng south, pero safe naman yung sa kanila, o sa baba ng south. Doon po siya. Maganda din ang lugar nila. So anyway, yun. Kasi alam niyo guys, tawag nito, as in talaga siya yung way na matuto ako na maggawa ng attire. Yan. Ayan, nagbilang na po tayo ng paninda natin. Bilangin natin mabuti para hindi tayo malugi. 60 lahat to. $11, $12, $13, $14, $15, $16, $17, $18, $19, $20. So, gawin natin 20 ang isang ganito. Sulat natin para hindi natin makalimutan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. May tatlo na. Ay, hindi. 2, 3, 6 para sa mga bata. So, lahat 60. Okay. Tama yung bilang ko. Ayan. Tapos na ako. Ito yung last na ginawa ko ay na ano. Mamaya ko na lang balutin. Ayan. Ready na naman ang ating paninda. Pa tayo. So, mag-good night na po ako sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Thank you ulit sa pagsama nyo sa amin daily vlog. Good night po. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Bye-bye.